Barbie Jesu, ang lahat ng minahal at ang huling pag-ibig na hindi nagtagal. Noong 1998 sa edad na 22, unang minahal ni Barbie. Siya ang isang Korean star, DJ Koo, Jun-yup ng K-pop duo na Clone. Nagkakilala sila sa Taiwan habang nasa tour si DJ Koo. Isang lihim na relasyon ang nabuo. Walang nakakaalam, ngunit dahil sa pressure ng career at tutol ang pamilya ni Barbie, naghiwalay sila sa katahimikan. Walang closure, walang paalam. Tumigil ang komunikasyon. Ang tumahimik ang puso nila sa loob ng mahigit 2 dekada. Lumipas ang ilang taon. Habang sumisikat si Barbie sa buong Asia bilang Shankai ng Meteor Garden, nagkaroon ng chismis na nalink siya sa pinsan ni Dao Ming, isang supporting actor sa show, ngunit hindi ito kinumpirma. Ang totoo, mas naging malapit si Barbie kay Vic Zhou, ang gumanap bilang Hua Zilei sa likod ng kamera. Matapos ang Meteor Garden, dito unti-unting nagka-developan sina Barbie Jesu at Vic Zhou. At noong 2006, kinumpirma nilang sila na 3 taon silang naging magkasintahan. Pero tulad ng dati, hindi ito nauwi sa habang buhay. Naghiwalay sila noong 2008 dahil sa pagkakaiba ng priority sa buhay. Taong 1999 natapos ang lahat. Tumigil sila sa komunikasyon. Hindi na sila muling nag-usap, hindi dahil hindi nila mahal ang isa't isa, kundi dahil hindi sila pinayagan ng panahon. Fast forward, 2021. Balita sa media, hiwalay na si Barbie Jesu sa kanyang mister na si Wang Xiaofei, isang Chinese businessman at ama ng kanyang 2 anak. Pagkakita ni DJ Koo ng balitang iyon, sinubukan niyang tawagan ang lumang number ni Barbie na nakasave pa sa kanyang phone ng mahigit 20 taon. At ang nakakagulat, sumagot si Barbie. Hindi pa man sila nagkikita ulit, muling nagbalikan ang damdamin, muling nagmahalan, at sa loob ng 2 buwan nagpakasal sila. May asawa ba si DJ Koo nun? May anak ba siya sa iba? Hindi! Si DJ Koo ay hindi kailanman nagpakasal bago si Barbie Jesu. Wala rin siyang anak o na-link na ibang seryosong relasyon matapos ang break nila ni Barbie noong 1999. Inamin niya sa media na si Barbie ang tanging babae na minahal niya ng totoo. Kaya kahit lumipas ang 20+ taon, siya pa rin ang pinili niyang balikan. Hindi ko napapakawala ng babaeng minahal ko noon. Ngayon na binigyan kami ng pangalawang pagkakataon, aalagaan ko na siya habang buhay. Ang habang buhay ay hindi rin tumagal. Noong 2025, matapos lamang ang ilang taon ng kasal, pumanaw si Barbie Jesu dahil sa sakit. Nagluksa ang buong Asia. At ang lalaking unang nagmahal sa kanya noong 1998, siya ring huling umiyak sa kanyang labi. Mensahe ng kwento. Minsan ang tunay na pag-ibig, hindi mo agad makakamit. Minsan kailangan mo munang masaktan. Minsan kailangan mo pang dumaan sa maraming tao bago mo makitang ang taong tunay na para sa'yo ay yung taong minahal ka na noon pa lang.